Hello mga mamshi! Another mini vlog! Ilang araw na nga din ako hindi nakapag-upload ng vlog dahil nabisi nga ang mamshi nyo ngayong buong linggo. Dahil alam nyo naman bilang estudyanteng nanay na tapos nagtatrabaho pa ay hindi nga rin madali. May time din talaga na sobrang mararamdaman mo yung pagod. Kaya nga after school o kaya naman after work ay hindi ko na nga nagagawang magpuyat para nga magpara-edit pa ng vlog. Pag uwi ko nga ay ramdam na ramdam ko yung pagod at sobrang bagsak na bagsak talaga yung katawan ko kaya naman natutulog nga ako kaagad. Itong mga video ko nga na to ay ng Friday pa nga to ganap at ngayon nga lang ako nagkaroon ng time para nga i-edit. Nagpahatid nga lang ako dito kay Daddy Sherwin sa store dahil doon nga kami magkikita ng dalawa ko pang kasama. Dumaan nga lang kami dito sa may 7-Eleven para bumili na nga rin na maiinom at makakain sa biyahe. Pupunta nga kami ngayong araw sa Calawag, Quezon para nga magpa-drug test. Apat sana kami pero yung isa nga namin katrabaho ay hindi nga nakasama dahil nga may duty. Sabay-sabay nga namin na-reach yung required na oras para nga maging regular. Yes, mga mamshi, nakakatuwa talagang isipin dahil kahit papano nga ay regular na tayo sa trabaho. At ito pa ha, estudyante pa din nga yung mga kasama ko ngayon. Ito nga katabi ko na kumakain na kaagad kahit nga kaalis pa lang ng bus ay graduating student. At galing pa din nga yan sa closing shift ngayon at parang hindi na nga rin natulog. Yung isa ko nga kasama na nasa likod ay second year student na din. Nakakatuwa at nakaka-proud din naman nga talaga na kahit papano ay nabibigyan nga kaming opportunity yung mga estudyante na makapasok nga sa ganitong trabaho at maging regular. Ay, sobrang laking tulong din naman talaga nitong trabaho na to para sa amin. Papasok man lang ba kami kahit 3 o 4 na araw sa isang cut-off ay tumbas pambaon na nga namin. Pambayad na rin sa mga print, sa xerox ng documents o kaya naman sa test paper tuwing exam. Anyway, dahil sobrang tagal ko na nga na hindi nakabiyahe ay talagang nahilo nga ako. Sobrang ingay pa nga niyang katabi ko na kala mga 1,000 times ang energy at hindi nga galing sa closing shift. Ako naman as madaldal nga din na person ay hindi nga rin mapigilan ang sarili na makipagkwentuhan. Kaya kahit nahihilo na ako at bumabaliktad na nga yung sikmura ko ay hala for the go pa rin nga sa chismis. Safe naman nga kami nakarating dito at pagkababa nga namin ng terminal ay sumakay na nga rin kami kaagad ng tricycle. Buti na nga lang at meron ng malapit na pa-drug testan dito sa may Calawag, Quezon. Dahil nung wala pa nga ito ay sa Gumaka, Quezon pa talaga kami dumadayo para nga magpa-drug test. Medyo may kalayuan nga din at medyo may kabigatan din yung pamasahe. Na naman soon sa Tagkawayan magkaganda na rin. Para hindi na nga namin kailangan dumayo pa sa ibang lugar para lang magpa-drug test. Pasok nga namin dito sa loob ay binigyan na nga kami kaagad ng form at hinanapan na nga din kami ng valid ID. Then maya-maya nga ay tinawag na din kami para nga sa biometrics. After nga nun ay pinaperma na nga rin kami sa logbook. At wala pa nga 30 minutes na ibigay na nga kaagad sa amin yung result. Ganun talaga kadali. At bilang ate-ate nga palagi ay siguro sanay na rin ako na ganito ako yung taga-ingat ng mga papel nila. Kahit sa school ako talaga yung tabihan. Siguro dahil magaling nga ako mag-ingat ng mga bagay-bagay. Charis. O dahil ako lang talaga yung pinakamatanda. Ganun. Tanghali na nga ng mga oras na to ay nakaramdam na nga kami ng gutom. Lalakad na lang sana kami sa paghahanap ng makakainan kaso hindi nga namin kinaya dahil sobrang init. Isa pa hindi nga rin namin kabisado itong lugar. Kaya sumakay na lang kami ng tricycle at dito na nga lang kami nagpababa sa malapit na kainan. Kahit saan talaga ay sobrang mahal na nga pala ng bilihin. At hindi ko nga kinakaya yung 70 pesos nga isang order ng ulam. Naghati na nga lang kami ni Glenn dito sa ulam para nga mas makatipid kami. After nga namin kumain, sumakay na din kami kaagad at nagpahatid na nga din kami dito sa may terminal. Bumili na nga din ako ng donut pampasalubong sa mga bata. Natawanan nga ako dyan ni Glenn dahil alam niyang wala akong choice ngayon kundi labanan nga yung hilo ko. Dahil punuan nga ang bus ngayon ay wala nga kaming choice kundi nga tumayo. Ay nako, yung minsan ka na nga lang magbiyahe tapos standing ovation ka pa. Nag-alakondoktor nga tuloy ang dati nga namin dito. Pero okay lang. Sige, tuloy pa rin ang chismis kahit nakatayo. Thank you palagi sa panonood. Bye!